What's up mga guys, mga lods, salamat sa patuloy na mga suporta nyo. At ang topic natin ngayon guys, ano nga ba yung mga piniprepare o hinahanda ko para sa ating ibon na magbibreed na, o yung magiging ipagbibreed ko na ibon na parakeet. At pasalamat din po ako sa mga patuloy na mga sumusuporta. Sa mga suporta nyo mga lods, nasa 603 subscriber na po tayo. Kaya ano pang hinihintay natin, tuloy-tuloy lang po natin at patuloy po nating ibahagi sa ating mga kaibon na iba na hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po kayo. Pero bago po tayo pumunta sa ating topic, panoodin po muna natin ang ating intro. Let's go! Panoodin po natin hanggang dulo. God bless! Hey yo, what's up mga guys? Densky Avery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Hey yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa at salamat nga po pala sa mga patuloy na mga nanonood at laging nakasuporta sa mga panibago kong mga ina-upload ng mga video. Maraming salamat sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. God bless po. At ang topic natin ngayon guys, tungkol po sa ating alagang ibon na parakeet. Ano nga ba yung mga ginagawa ko pagka magbibreed na po ako ng ating ibon, at ano ba yung mga kailangan ng mga ihanda natin para po sa pagbibreed ng ating mga alagang ibon. Tuloy-tuloy lang kayo ng panonood mga guys, at sana'y mapanood nyo po hanggang dulo para sa ganon may matutunan po tayo sa ating mga ibinablog at may makuha po tayo, lalo na po dun sa mga baguhan, may makuha po tayong aral o tuto para po sa ating pag-aalaga ng ibon. Number 1 po, yan po yung mga single cage. Kung wala pa po tayong pambili ng malalaking cage, pwede na po yan. Gawan po natin mga single cage at lagyan po natin ng mga nest box. At pwede po nating itaas sa ating mga pader ng bahay natin, o di kaya naman sa baba. Kaya lang kailangan hindi po naaabot ng mga pusa, hindi po napapasok ng daga, o hindi po nabubulabog ng aso. Yan po yung ating mga single cage. At ang double cage naman po, kung doon po ay kung mayroon po tayong pambili, mag double cage po tayo. Pwede po nating gawin doon sa ating double cage. Meron po kasing dalawang klase rin po ng double cage. Meron po yung tinatawag na double cage natin, na tinatawag na yung aircon type po na double cage. Yan po yung nasa number 2, at yung ordinary double cage, yan po yung nasa number 1. Yung sa number 1 po, pwede po nating ilabas yung ating mga nest box. Doon po sa number 2, pareho lang po ng sukat yan guys ha, 17 by 30 inches. Balik po yun doon po sa number 2 natin, yung kaya po tinawag na aircon type. Ipapasok na lang po natin yung ating mga nest box doon sa pinakagilid niya. Pwede po natin lagyan ng divider, pwede rin po natin tanggalin yung divider para po isang pares lang po ng ibon ang ating ilalagay kapag tinanggal natin yung divider. Pero pag nilagay natin yung divider niya, pwede po maging dalawang pares na ibon na po yun ang ating ilalagay doon. Ayan po yung ating tips number 2, yung single cage at yung double cage. At ang ating naman mga number 3 tips, yung ating nest box. Yung nest box natin, mas maganda po kung ang sukat ng ating nest box 8 by 10 or 6 by 10, yung parang pang African lovebird na po ang ating kukuhanin. Para sa ganoon, mas malawak po yung
nest box nila, oras po na nabulabog natin o hindi natin inaasahan, bigla pong lumabas yung ating mga parakit o yung hen at cock natin, hindi po basta-basta mababasag yung mga itlog ng ating mga alagang ibon. Yun lang po yung ating mga dapat tandaan doon. At syempre pagka pagka oras na nagkaroon na sila ng inakay, hindi po masikip yung kanila pong nest box. At ang ating pong pang-apat, yung dapuan po o perch ng ating mga alagang ibon. Kasi mahalaga rin po yung dapuan natin ng ibon natin, kasi oras po na dadapo sila dyan, magbe-breed, pwede rin po dyan sa ating mga perch. Mas maganda po kung yung ating pong pinakadapuan medyo po magaspang-gaspang para po makakapit po ng maayos yung ating mga ibon na parakit. At sa akin po, yan po nakikita po natin yung nasa video, wala pong dapuan yan. Kasi po, doon po sila sa ibabaw ng nest box natutulog, at minsan, doon din po sila nagmi-meet. Diyan din po sila nagmi-meet. Pero nilagyan ko na po yan ng dapuan ngayon, at meron na po silang dapuan. At ang susunod naman po na ating kailangan bago tayo mag-breed ng ating mga alagang ibon, syempre yung ating kailangan na ihanda, yung cattle bone. Kung wala po tayong pambili ng cattle bone at namamahalan po tayo, dun sa ating cattle bone at wala tayong pambili, hindi po tayo basta-basta makabili, ang bilhin na lang po natin, kung wala pong cattle bone na mabili o pambili ng cattle bone, yung ating mineral blocks. Nagkakaubusan po kasi ng cattle bone sa ating mga pet shop, kaya pwede po nating bilhin yung ating pong mineral blocks. Pero mas maganda po kung tatanungin natin kung saan gawa yung ating mga mineral blocks, kasi po may mga halo rin po yan na cattle bone at yung iba pa po na para sa ating mga alagang ibon. Then yung ating pa pong mga pwedeng ihanda pag oras na meron na tayong mga ganon, meron na tayong double cage, single cage o di kaya nest box at dapuan. Then meron na rin po tayong cattle bone. Kung hindi po cattle bone, meron po tayong mineral blocks. At nakikita na po natin yung ating mga alagang ibon na ganyan, nagsusubuan na po. Medyo matuwa-tuwa na po tayo dyan. At syempre, habang ganyan na nakikita natin nagkikisa na sila o nagano na, ihanda na natin syempre yung mga iba pang mga dapat nating ihanda sa kanilang mga pagbe-breed. Tulad ng pagkainan nila. Syempre yung pagkainan, lagayan ng pagkain ng ating ibon, at syempre lagayan din ng tubig para makainom po yung ating mga ibon. At kung wala po tayong mga pambili ng mga ganyan na nasa ating video, pwede po tayong gumawa. Halimbawa po yung mga pinagkainan po natin ng cup noodles, yung pinakabaso po nun, pwede po natin butasan ng alambre at isabit natin. 2 piraso po dapat lagi ang ating ganon. Para sa ganon, isa sa tubigan at isa rin po sa ating kainan ng ibon natin. Kasi minsan po, doon po sa inuman ng tubig natin, ng ibon natin, inuman nila ng tubig, doon po sila minsan naliligo, mga lods. At syempre, ihanda rin natin, dapat alam din natin yung mga gender ng ating mga alagang ibon. Tulad po niyan, tignan na lang po natin dyan sa ating pong video, o dyan po sa may picture na pinakita ko po, isa pong female at male. Dyan po natin makikita yung mga ilong ng ating mga ibon, para po sa ganun masigurado natin kung lalaki at babae ba yung ating mga alagang ibon. At then pagka nalaman na natin na ganun yung ating mga alagang ibon, sigurado na tayong babae at lalaki, doon na natin ngayon lalagyan
ng bibigyan ng, kung hindi po minsan bird ng pikoy, pwede po tayong bumili nun. At kung wala naman po tayong pambili ng pikoy, pwede po tayong magtingin sa ating mga social media. Tingnan natin, o di kaya magtanong tayo sa mga datihan ng mga nag-aalaga ng ibon. Meron din po tayong pwedeng gawin kapag wala po talaga tayong pambili, yung ating pong bigyan natin ng sili. Kung hindi po sili, yung kulasiman, kalat-kalat lang po yung kulasiman dyan sa ating mga paligid. Minsan mga nasa kalsada, kuhanin po natin yon, hugasan natin na mabuti bago natin ibigay sa ating mga alagang ibon, upang sa ganon mas mag-init sila at mag-breed sila ng maayos. At pag nag-breed na sila ng maayos, syempre mas matutuwa na tayo kasi makikita na natin silang nagmi-meet. At antay-antay na lang tayo ng mga ilang buwan o ilang linggo, ilang araw, mga 2 weeks. Malapit na yan pag mga nagmi-meet na sila, at 2 weeks na lang, ganun. Pag may itlog na, nakita na natin halimbawa sa nest box, nasilip natin yung nest box na may itlog na isa, wag na natin buksan pa ulit. Hayaan na natin sila. At pagka ganun na, hayaan na lang natin sila doon sa kanilang nest box. Pag minsan nakikita na natin na yung cock na lang ang nasa labas ng ating nest box, ibig sabihin nangingitlog na yung ating hen. At pag nakita na natin na nagaganyanan na o nagmimit na sila, matuwa na tayo mga lods. At patuloy lang nating hayaan na lang natin na makapangitlog at magkaroon ng panibagong parakit o inakay sa ating mga ibunan. At syempre, at pagka mga lods nakita na natin silang ganyan at nag-sweet na at nagbimit na, medyo matuwa na tayo na may napuntahan na po yung ating pagtsatsaga at paghahanda sa ating mga ibon. Medyo matuwa-tuwa na tayo. At pagka meron na po silang itlog at nakapamisa na, may inakay na, halimbawa meron ng inakay katulad po nyan, pag may inakay na po, bigyan po natin ng konti-konti lang po, bigyan natin ng chick booster para sa ganon mas mabilis lumaki yung ating mga alagang ibon at mas makalipad ng mas mabilis at maging maganda yung kanilang mga pangangatawan. At syempre, yung ating pong mga pagkain na ibibigay sa kanila, kailangan pa rin po sa ating pong, lalo na po mga breeder natin, kailangan po may takalan tayo para po hindi po nasosobra yung pagkain nila at malayo rin po sila na magkaroon ng sapola na tinatawag, para po sa ganon hindi po sila masyadong mahirapan. Ayun lang po mga lods, maraming salamat sa inyong lahat at sana'y may konting natutunan sa aking mga konting tips. Excuse me mga lods, na uubo po talaga ako kasi may sakit po ako, at sana po may natutunan sa aking mga binalag o binibidyo. At comment lang po kayo mga lods kung may mga katanungan pa po kayo tungkol po sa ating pag-aalaga ng ibon. At maraming salamat sa bawat isa. God bless po. Hanggang sa muli. Let's go. What up, what up. Thank you.